6 na Naruto antagonist na mas malalakas pa kesa sa Akatsuki. Pero bago tayo magsimula ay paki-like and subscribe naman ang aking channel para sa marami pang anime recap tulad nito. Ang Akatsuki ay isang elite na grupo ng mga rogue ninja na aktibo sa halos buong serye ng Naruto, na pinamunuan ng iba't ibang leader sa iba't ibang panahon. Binubuo ang Akatsuki ng mga makapangyarihang S-rank ninja, na ang bawat isa ay may kakayahang maging isang cage sa kanilang sariling kakayahan. Gayunpaman, maraming kontrabida na ipinakilala ni Musashi Kishimoto sa kwento na mas malakas pa kaysa sa buong Akatsuki pagdating sa kabuoang kapangyarihan, at ang ilan sa kanila ay kayang sirain pa ang buong mundo. Pang-anim, Uchiha Madara. Bagamat hindi siya ang pinakamalakas na kontrabida sa kwento, si Madara Uchiha ay isa sa pinaka-iconic na karakter na ipinakilala ni Musashi Kishimoto. Ipinanganak si Madara bilang reincarnation ni Indra Otsutsuki, kaya nagkaroon siya ng napakalakas na chakra. Pinagbuti niya ang kanyang kakayahan hanggang sa maabot ang mas mataas na antas at kalaunan ay naging pinakamalakas na Uchiha sa kanyang henerasyon. Na-unlock ni Madara ang Mangekyou Sharingan at kalaunan ay ginawa pa niya itong Eternal Mangekyou Sharingan. Nakuha rin niya ang Rinnegan sa pamamagitan ng pagkuha ng laman ni Hashirama Senju at pag-infuse nito sa kanyang sariling katawan. Pagbalik niya sa 4th Great Ninja War, naging Ten Tails Jinchuriki si Madara at inabsorb pa ang God Tree para tuluyang ma-awaken ang kanyang Rinnegan. Sa lahat ng kapangyarihang ito, halos walang makatalo kay Madara sa karamihan ng mga karakter. Kahit pagsamasamahin pa ang buong Akatsuki, hindi nila siya kayang pigilan ganoon siya kalakas. Pang-5, Ton-eri Otsutsuki. Si Ton-eri Otsutsuki ay unang ipinakilala sa The Last Naruto the Movie. Ipinakita na siya ay isang descendant ni Hamiya Otsutsuki at, tulad ng kanyang ninuno, nagawa niyang ma-awaken ang kapangyarihan ng Tenseigan. Ninais ni Ton-eri na sirain ang mundong itinayo ni Hagoromo Otsutsuki. Nang ma-awaken niya ang Tenseigan, labis na tumaas ang kanyang kabuoang lakas. Nagamit niya ang Tenseigan Chakra Mode, na naglagay sa kanya sa antas na kahalintulad ni Naruto Uzumaki. Walang duda na si Ton-eri ay isang tunay na halimaw pagdating sa lakas. Ang kanyang pinakamalalakas na kakayahan ay kayang hatiin ang buong buwan sa dalawa, na nagpapakita kung gaano siya kataas ang level. Kung ikukumpara, mas mahina ang Akatsuki, at kahit pagsamahin pa ang kanilang puwersa, mabibigo silang pabagsakin ang isang katulad ni Ton-eri na may kapangyarihan ng Tenseigan. Tanging mga kasing lakas ni Naruto Uzumaki at iba pang may kapangyarihan ng Six Paths ang kayang tumapat sa kanya. Nakakalungkot lamang na hindi nabigyan si Ton-eri ng malaking papel sa Boruto Naruto Next Generations, dahil isa siyang kahangahangang karakter na may napakalaking potensyal at lakas. Pang-4, Hinshaki Otsutsuki. Hinshaki Otsutsuki partnered Momoshiki, and was his guardian. Just like any other Otsutsuki, he had his own special abilities as well. Hinshaki had a special Byakugan with which he could use space-time ninjutsu, something that no other Byakugan has shown the capability of using so far in the story. More than that, he had the ability to produce weapons with red chakra using a special technique. These weapons were incredibly powerful, far stronger than any other ninja tool seen in the story. Hinshaki was so strong that he was able to go head-to-head against Sasuke Uchiha in combat and hold his own very well. His overall capability so to it that he could hold his own against Six Paths level individuals. The Akatsuki, despite being incredibly strong, would stand absolutely no chance against a monster as strong as him. Unfortunately, due to being absorbed by Momoshiki Otsutsuki, his true powers were never shown to the fans. That said, it is clear to see that he would have been an absolute monster in combat. Pangatlo, Kabuto Yakushi. The Akatsuki members are incredibly powerful, but hardly any of them could compete with Kabuto Yakushi, who could raise countless legendary ninja with Edo Tensei. After his final transformation, he was difficult even for Itachi to match.
At the peak of his powers, Kabuto was so strong that even Sasuke Uchiha and Itachi together could not defeat him. In fact, Itachi had to utilize the power of Izanami to stop him, and without this technique, stopping him would have been utterly impossible. On his own, Kabuto could go on to defeat just about every member of the Akatsuki in a one-on-one battle, and that goes to show how strong he truly was. His Sage transformation, combined with the powers he received from Orochimaru, and on top of that all the abilities of the Sound Ninja that he had, made him utterly invincible in battle. His Snake Sage mode was completely overwhelming and would take down the vast majority of the Akatsuki. Pangalawa, Kaguya Otsutsuki. Si Kaguya Otsutsuki ang huling kontrabida sa serye ng Naruto. Siya ay muling ibinalik ni Black Zetsu, na ginamit ang katawan ni Madara Uchiha bilang sisidlan upang matiyak ang kanyang reincarnation. Napakalakas ni Kaguya, sa katunayan, kahit ang napakalaking chakra ni Madara ay halos wala kumpara sa kanya. Kahit pa magsama sina Naruto Uzumaki at Sasuke Uchiha, hindi pa rin iyon sapat upang mapigilan siya, at ang kanyang kapangyarihan ay lampas pa sa kayang tapatan ng buong mundo. May kakayahan si Kaguya na mag-access ng iba't ibang dimensyon, at ang kanyang pinakamalakas na teknik, ang Expansive Truth-Seeking Orb, ay kayang sirain ang isang buong dimensyon at i-reset ito ng tuluyan. Bukod pa rito, mayroon siyang Infinite Tsukuyomi, ang pinakamalakas na genjutsu sa buong serye na kaya niyang gamitin upang talunin ang karamihan ng mga karakter, kabilang ang bawat miyembro ng Akatsuki nang hindi man lang nahihirapan. Mayroon din siyang malalakas na taijutsu-based na kakayahan, tulad ng 80 Gods Vacuum Fist, at marami pang iba na kayang magpabagsak ng isang buong hukbo mag-isa. Kaya niyang harapin ang buong Akatsuki at durugan sila nang hindi man lang ibinibigay ang kanyang buong lakas, at doon makikita kung gaano talaga siya kalakas. At panghuli, Momoshiki Otsutsuki. Si Momoshiki Otsutsuki ay unang ipinakilala sa Boruto, Naruto the Movie, at bilang isang miyembro ng Otsutsuki clan, madaling maintindihan kung bakit siya napakalakas. May kakaibang kakayahan si Momoshiki na ay absorb ang kahit anong uri ng ninjutsu at ibalik ito sa kalaban na mas pinalakas pa ang epekto. Sa laban-laban sa Konoha, nagawa ni Momoshiki na pabagsakin si Naruto Uzumaki kahit nasa nerfed state ito. Kalaunan, nagawa rin niyang makipagsabayan kina Naruto Uzumaki at Sasuke Uchiha, lalo na nang mag-fuse siya kay Kinshaki Otsutsuki. Ang kabuuang kapangyarihan ni Momoshiki Otsutsuki ay maihahambing sa lakas ni Naruto Uzumaki, at sapat na yun upang makipaglaban siya kahit sa kapwa Otsutsuki clan. Sa katunayan, kahit pasabay-sabay siyang harapin ng buong Otsutsuki, malamang na hindi pa rin yun magiging sapat upang mapabagsak siya dahil sa sobrang delikado niyang kapangyarihan, lalo na sa kanyang fused form.